In this physical world, meron pa tayong sayings na kung ano yung puno ay siyang bunga, ngunit ang ginagamit na hambingan ng ibang tao ay ang family tree, na kung ano daw yung puno ay siyang magiging bunga. Hindi po natin pwedeng gamitin yung family tree sa ganon na sayings dahil po sa family tree, magmula ka sa parents mo, sa nanay at tatay mo, sa mother at saka sa father mo. Tapos, ang mother and father mo ay may sariling paa, may sariling buhay. At ang mga anak ay may sariling mga paa at sariling buhay. Ibig sabihin, they are all individual person na may sariling puno at may sariling buhay. Kaya sila individually gumagawa ng sarili nilang buhay. Kaya hindi mo siya masasabi na kung ano yung mga magulang, ganun ang mga anak. Hindi po, mali po yun. Dahil po ang tamang hambingan ng kung ano ang puno ay siyang bunga ay sa isang individual na tao. Dahil po, kung ano man po ang itinanim natin individually dito sa mundong ito, darating ang araw na tayo mismo ang magha-harvest nun at hindi ang ibang tao. Kung bakit? Kung ano ang puno ang siyang bunga. Kung anong itinanim mo, yan ang aanihin natin. So sa law of attraction, each of us individually ay may kanya-kanyang itinanim dito sa physical world, at time come in the right time, each of us, tayo ang magka-harvest kung anong itinanim natin. Kung yan ba ay kabutihan or kasamaan, tayo individually yung magha-harvest nun.